Good evening po mga kaibigan, mga kapatid, kadoming po. Mag-share po ko sa inyo ng kaalaman tungkol po sa tester. Tara po, puntahan na natin. Ito po yung sinasabi ko po sa inyong i-share ko sa inyo. Kung paano po gamitin ang tester. Bali ang tester po na ito ay analog. Ang i-share ko pong ito sa inyo ay para lang po ito sa mga hindi pa marunong gumamit ng tester. Yung mga marunong na po ay hindi na po ito kasali. Yung mga hindi lang po nakakaalam kung paano po ito gamitin. Isa-isahin ko po muna sa inyo kung ano po ang pangalan ng mga, kung anong pangalan po yung nasa tester na nandito. Katulad po nito. Ito po, ang tawag po dito ay test probe. Test LED din po, pwede rin. Test LED ang tawag dito. Ito pong bakal na yan na dalawa, test pin po ang tawag dyan. Yung bakal na to, test pin. Test LED o test probe. Dito naman po, ang tawag naman po dito ay range selector knobs. Tawag po dito. Dito naman po sa may numerong ito ay range. Yan po ang tawag dyan. Range. Dito naman po, ang tawag naman po dyan ay scale. Yung mga numero po na yan na may malaki, may maliit, scale po ang tawag dyan. At ito pong parang karayom na to ay pointer. Pointer po ang tawag dyan. Ang uunahin ko pong i-share sa inyo, ito po, nakalimutan ko pa. Ito po pala, adjustment po pala ito. Ito po yung kanyang zero position adjuster. Yan. Para po mag zero ito, yan, kailangan nyo po yan iikot. Pwedeng clockwise po, pwedeng counterclockwise. Depende po kung nasaan po yung kanyang pointer. Dito naman po, yung kanyang, ito po may nakasulat na symbol, zero ohms adjuster. Yan. Yung symbol na ohms. Tapos 0. Yan. Yan po. Knobs. Yan po. 0. Ang tawag po pala dyan ay 0 ohms adjuster knobs. Yan. Yan po. Dito na po tayo sa kung paano po siya gamitin. Bali ang ito po ay DC. Yung DCB na yan, ang ibig sabihin po niyan ay direct current volts o DC volt. Yan. Dito naman po ay AC. ACB. Ang ibig sabihin po niyan ay alternating current volts. Yan po. Yan. Ito lang po muna ang i-share ko sa inyo, yung DC po at saka AC. Ang gamit po pala ng DC volt ay sa mga, yun nga po, direct current lagi ang pwedeng sukatan dyan. Katulad po ng battery na sasakyan, mga battery ng remote, mga ganyan. Kahit hindi po kasi technician ay gumagamit din ng tester, yung mga sa battery, mga sa kuryente, ginagamit din po yan. I-share ko po sa inyo kung paano po yan gamitin. Ito po. Ito po muna yung unang susukatan natin. Ang size po niya ay AAA. May bolt po siya na pakita kang maliwanag. Uy. Ayaw. Pero ako dito, nakikita ko ang bolt niya ay 1.5. Ang volts niya, 1.5.
Ngayon, para malaman natin kung buo pa ito o meron pa siyang karga, malalaman natin sa tester na to kung ano ang ipapakita ng pointer, kung saan papalo. Ito. Bali dito ay paliwanag ko lang po muna po pala itong kanyang range. Yan. Pag po pala naka-range tayo dito, yan sa 250 volts. Dito po tayo titingin. Dito sa 250. Yan. 250 po. Pag naka-range naman po tayo ng 50, yan. Dito po tayo sa 50 titingin sa baba. Kanina po sa taas, ngayon po sa baba. Gitna pala, sorry, gitna. Yan. Pag naka-range naman po tayo ng 10, dito po tayo sa 10 titingin ng sagot. Yan, sa 10 na yan. Katulad po nito, 1.5 lang po ang kanyang volt na susukatan natin. Pero wala po tayo ritong makikita na 1.5. Meron po nakalagay 2.5. Wala, pero dito po sa kanyang scale, wala po tayong makikita dyan na 2.5. Kaya ang gagawin po natin ay i-range lang natin siya ng kalahati bawat guhit. Katulad po nito. Bibilangin po natin siya ng kalahati. Isa. Isa't kalahati. Dalawa. Dalawat kalahati. Ganun na lang ang gagawin nating diskarte. Yung kasi ang tama. Bali, titignan natin tong battery na to kung ilang volt pa ang battery ito. Tingnan natin. Eto na. Subukan na natin yung pagtitest. Bali, yung range natin ay nakalagay pa rin sa 2.5. Tingnan natin kung ilang volts pa ang meron dito. O kung may karga ba siya o buo pa ba siya. Tingnan natin. Yun. Bali, eksaktong, sa taas po kayo tumingin, eksaktong 150. Nakapalo yung pointer dun sa eksaktong 150. Yan. Bali, bilangin natin. Ang bilang natin dito ay kalahati. Kalahati, isa, at dito siya tumama yung pointer niya kanina. Dito yung pointer niya. Bali, ang basa dyan ay 1.5. Ibig sabihin, itong bateryang ito kahit luma, ay mayroon pa siyang kargang 1.5. O ibig sabihin, buo pa. Ito. Ganun po tayo magbasa ng reading ng DC. At ito pong mga guhit-guhit na yan ay meron din pong mga bilang yan. Ayan. Ito ang ano natin kanina ay kalahati. Ang bawat bilang dyan ay kalahati kanina ang ginawa nating range dyan. Ngayon, may yung guhit na yan, 10 guhit yan bago makarating ng kalahati. So, magdididbay ka dyan. I-didbay mo siya. Pag ganyang kaliit lang ang voltahe na sinukat mo, ang pagdididbay dyan ay mahirap. Doon tayo sa mas malaking voltahe. Ngayon naman po, ang i-test natin ay yung battery ng motor o MCB. Ito ang i-test natin kung ilang voltahe pa ba ang meron dito. Gamit pa rin natin ang tester na analog. Sa ganitong battery na malaki na siya, 12 volts na siya, ay hindi na natin pwedeng gamitin itong 2.5. Kasi depende kasi sa volt ng battery kung saan mo to i-select. Kanina kasi 1.5 lang yung
tinest natin o chinek natin, kaya gumamit tayo ng 2.5. Dapat laging mataas ang set nyo ng range para hindi masira ang tester. Pag kasi malakas ang i-test mo, malakas yung voltahe niya, tapos na i-range mo lang siya sa mababa, masisira ang tester. Kaya kailangan laging mataas ang range ng tester doon sa i-test mo. Ito 12 volts. Itong battery na to 12 volts. I-set natin siya dahil wala ka namang makikita ritong 12 volts. 10 ang sumunod, hindi naman to pwede dahil 12 to. Dito tayo sa 50. I-set natin siya ng 50. Yan. Nakaset na siya ng 50. Bali, dito tayo titingin yan sa gitna. Dahil nakaset siya ng 50, sa 50 tayo titingin. Ngayon, ang gagawin naman nating bilang dyan, siyempre, ay by, by 10 ang bilang dito. Kanina, ang bilang natin dyan, dahil mababa lang yung voltahe tinest natin, ay kalahati siya. Kalahati ang bilang natin dito. Yan, kalahati kanina. Ngayon, ang bilang na natin dyan ay by by 10. Dito sa 50, bilangin natin yan ng 10. Tapos dito 20, 30, 40, 50. Ganun ang bilang po dyan. Tapos yung mga guhit naman, yung mga guhit niyang maliit na yan, syempre, ang bilang natin dito ay 10. 10 guhit yan, bago makarating ng 10, umpisa tayo dito sa 0. Bilangin natin yung guhit na yan hanggang makarating ng 10 ay siyam yan. Siyam na guhit, pang 10 ito. Ganun po ang bilang dyan. Ganun nyo po siya magsukat. Bali, ang bawat guhit po na yan, yun nga po, isa ang bilang. Yan, 10. O, sukatin na po natin ngayon yung battery. Ito po. Positive. Ito, positive. Ito yung, ayan, hindi lang masyadong kita sa screen. Tapos ito yung negative. Ito, ayan. Meron siyang range. Ayan o. Yung pointer niya, lampas siya ng, bali ang guhit, nasa 50. Tapos, lumampas siya pa ng 50, dalawang guhit pa siya. Ayan, alisin ko po muna yung test LED ko. Bilangin natin. Tandaan nyo po, lampas po siya ng 50 sa taas. Yan. Dito, bilangin po natin ngayon dito sa 10 po tayo. Babase. Ang bilang po kasi dyan ay 10 bawat. Ito, yun ito, 10. Lumampas po siya ng dalawang guhit. Ibig sabihin po nun, 1 ang bilang dyan sa bawat guhit na yan. Ang ibig sabihin po nun ay 12 volts po siya. Bali, ang baterya pong ito ay may karga na 12 volts. Ayon po sa tester. Ayon po sa binigay niyang result ng pointer. Ulitin po natin. Lagay ko po ito yung test probe sa red. Ito po yung black sa... Yan o. Yan po. Dalawang guhit. Ibig sabihin po 12 volts siya. Kasi... 10 na po dito, 10 na, tapos lumampas pa siya ng dalawang guhit. Yan po. Bali, ganun po ang pagsusukat o paggamit po ng scale ng tester. Sa lipat na po tayo sa DC. Sa AC pala, sorry. Sa AC na tayo. Ngayon pala, yung nag-test pala tayo ng DC, lipat na tayo sa AC. Ngayon naman po ay AC naman po ang isi-share ko sa inyo. Siyempre po pagka AC, pagka kuryente ang magte-test ka ng kuryente, siyempre ano yan? Alternating current. Yan po ang ibig sabihin ng AC volt. Kuryente naman po ito, no, yung mga kuryente sa bahay o kaya po yung mga transformer na naglalabas ng AC. Ito po yung gagamitin ninyong panukat. Yung selector knobs po niya, ilalagay po natin sa 250. Ayan, naka-range po tayo ng 250 kasi po, ang kuryente po natin sa bahay ay 230.
ang kanyang range. Kaya pagka kuryente po ang magte-test kayo ng kuryente, ilagay nyo lang po yung selector knobs nyo sa AC volt. Yan. Tapos po, yung kabilaan po, ito po yung line 1 at saka line 2 o yung neutral. Ito yung line, ito yung neutral. Sa AC naman po ay wala naman pong polarity. Kahit po magkabaligtad, itong test LED o test probe ay pwede naman. Wala naman pong wala naman pong pinagkaiba yung kaninang ginawa natin pagtitest. Bali ganun pa rin, nakaset tayo sa 250. Ang pinagkaiba lang ay AC lang ngayon o alternating current. Pero ganun pa rin po. Ang range pa rin po na gagamitin natin ay 250 dahil 130 po ang susukatan natin na volt. Doon sa scale ay ganun pa rin. Titingin pa rin tayo doon sa kulay black pa rin yung kanina. Pares lang din yung 250. Nakaris tayo ng 250. Dito tayo babase. Bali ang bilang naman dyan ay by 50 ang bilang dyan. Ito ganito, ayan nakalagay na pala, by 50. 50, 1, 150, 200, 250. Sa taas tayo titingin o kukuha ng sagot. Tingnan natin to, no? Ito, kamukha ng sinabi ko, walang polarity ang AC. Tingnan natin. Iyan, no? Ang range niya ay nasa malikot. Tingnan natin. Ito. Ayon sa tester, ang palo niya ay dito siya umano dito siya umiinto. Yan. Kita ba? Ito. Dito siya uminto. Mamaya bibilangin natin kung paano pagsukat diyan, no. Pakita ko pa ulit sa inyo. Ayan, no. Ayan. Yun talaga. Dito talaga siya umihinto. Dito. Sa gitna ng 150 at 200. Nakagitna siya. Bali, ayon dito sa tester, ang kuryente lang natin ngayon dito ay nasa, bilangin natin, 150 na dito Ang bilang kasi dito, balisin natin yung ito to. 150 na kasi dito. Yan. Dito uminto yung pointer. Bilangin natin bawat guhit. Kasi dito tayo magsisimula magbilang. Kasi 200 dito umpisa natin sa bali, ang bilang natin dyan ay 150 na dito. Yan, 150. Tapos yung maliliit na guhit na yan ay by 5 yan. Dito uminto yung pointer. Bali, 150, 155, 160, 160, 165, 170, 175. Yun, bali, dito siya uminto, 175 dito. Bali, meron kami ritong 175 volts AC. Ang meron lang kaming kuryente rito. Ganun lang po. Ganun lang po magbilang ng kumuha na sukat. Bali, ang bilang dito po ay by 5. Kasi by 5 ang bilang dito kasi 200 dito Kaya ang bilang natin dyan by 5. Dito siya uminto, 75 dito. 175. Kasi kung dito uminto, 200. Kaya ang bilang dito sa bawat guhit ay 5. Yan, ganun lang po. Sana po naunawaan po ninyo. Nakatulong po ako sa inyo. Yun lang po muna ang isi-share ko sa inyo. Yung iba pong nandito ay sa ibang araw na lang po para hindi po kayo mahirapan mag-memorize o magtanda kung paano gamitin ang tester. Huwag po natin miminsanan, baka makakalimutan nyo lang po, sayang naman. Yun lang po.
At ganun nga po akong gumamit ng tester. Kung nagustuhan nyo po yung ginawa ko pong videos, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa aking YouTube channel, mag-like po, at mag-share na rin. May dalawang shoutout lang po ako. Shoutout po kay Tito Esting o Justin at kay Tita Baby. Salamat po sa panonood.